Pagtanggap. Sinulat ni Elenita Parica, Quakers Hill, 2763. Isinalaysay ni Happy Ferraren. Habang papalapit na kami tungo sa pagreretiro, sinimulan na naming bigyan ng pagkakataon ang aming mga sarili na makapagbakasyon at makapagbiyahe. Isang kasayahang hindi namin lubusang nagawa noon kahit gaano man namin gusto. Maraming bagay ang kailangan unahin. Mga bayarin, utang, iba't ibang gastusin, at pag-iipon para sa kagipitang hindi inaasahan. Ang aming pangunahing layunin noon ay maging malaya sa mga alalahanin sa pananalapi kapag kami ay nagretiro na. Habang malapit na naming maisakatuparan ang mga mithing ito, gumagaan ang pakiramdam naming mag-asawa at masaya naming inaantabayanan ang kaganapan. Ang aming mga anak ay nagsilikas na at may maayos na silang kalagayan. Nakuha din namin silang matulungan nang sila ay magpasyang magkaroon ng sariling mga pag-aari. Ang makita silang lumaki ng tama at kung ano ang katayuan nila ngayon ay isang tagumpay na aming ipinagmamalaki bilang mga magulang. Hindi nagtagal at kami ay naging mga lolo at lola na. Ito ay bagay na inaasam din namin, ang maranasang magkaapo. Panahon na upang tamasahin ang bunga sa puhunan, isang kasabihan, at bumuo ng mga alaala kapiling ng aming mga apo. Sa yugtong ito, napansin namin na may ilang mga pagbabago sa aming katawan na kasabay ng aming pagtanda. Ang liksi at lakas na dati naming taglay ay nagbago. Nagkaroon kaming mag-asawa ng ilang mga problema sa kalusugan na sa kalaunan ay nagpabagal sa amin. Ang pagpapatingin sa doktor ay dumalas sa nakaraang mga taon at pati ang pag-inom ng gamot ay mahirap ng baliwalain. Kaiba ito sa kalagayan ng ilan sa aming mga kaedad. Nakakamangha. Tila ba mas bata at malusog ang dating nila. Ganun pa man, batid din namin kung gaano kami kaswerte at narating namin ang ganitong edad. Ilan sa aming mga kaibigan at kakilala ay maagang namaalam ng hindi inaasahan at nawalan ng pribilehiyong makaranas abutin ang pagtanda. Ako ay nagretiro ng mas maaga, samantalang ang aking asawa ay nagpasyang patuloy na magtrabaho upang makaipon para sa aming mga paglalakbay sa hinaharap. Nasiyahan kami sa aming pinakahuling pagbabiyahe sa ibang bansa. Kasama ang aming anak na babae at plano naming maulit ito sa tamang panahon. Sa aking pag-iisa sa bahay, naramdaman kong nabawasan ang aking stress sa pagkakaroon ng panahon para sa sarili ko. Ginugugol ko ang buong araw sa mga bagay na kinahihiligan ko. Magluto, mag-bake, at manahi. Sa pagtatapos ng taon, nagpasya kaming gumawa ng mga pagbabago sa loob ng bahay. Nabigyan ako nito ng pagkakataong idisenyo ang aming tahanan ayon sa aming kagustuhan at pangangailangan upang makapanatili kami doon ng pangmatagalan. Ang renobasyon ay umabot ng halos 2 buwan at nang ito ay natapos na, nakahinga kami ng maluwag dahil alam naming mayroon kaming komportableng matitirahan sa aming pagtanda. Sa dating lugar na itinituring naming tahanan sa loob ng mahigit na 20 taon. Isang taon bago sumapit ang planong pagreretiro ng aking asawa. May nangyaring hindi namin inaasahan. Isang umaga, siya ay nagising na namanhid ang kanyang binti at braso. Diabetes at stroke ang salahi nila ay pangkaraniwan ng nakikita. Ang mga kondisyong ito ay namalas niya sa kalagitnaan ng edad 50. Sa tulong ng gamot at ehersisyo, nagawang mapigil ang paglala nito hanggang sumapit na nga ang kalunos-lunos
na umagang yon. Nabigla kaming lahat sa hindi inaasahang pangyayari. Siya ang malakas na amang sinasalalayan ng lahat, tagakumpuni ng mga sira, ang tubero at elektrisyan na lumulutas ng anuman suliranin sa bahay. Ang tanging namamalas namin matapos ang insidente ay isang nilalang na nakaratay na nawalan ng lakas. Hindi ganito ang buhay na aming pinangarap sa pagreretiro. Nais naming makarating sa ibang lugar, magkasamang maglakbay at higit sa lahat, ang mapangalagaan namin ang isa't isa. Ang nangyaring pagsubok ay nagpabago sa aming buhay nang di naming akalain. Sa isang iglap, lahat ng aming binabalak ay tila malayo nang matupad. May mga kakilala akong ganito ang sinapit na kapalaran, ngunit walang malapit na kamag-anak. Kaya lahat ay bago sa akin. Ang aming mga anak ay sumusuporta dahil nakikita nila ang aking pagkabalisa. Ako'y totoong nagugulumihanan. Hindi ko maintindihan kung paano nangyayari ang lahat at kung meron pa ba kaming maaaring nagawang naiiba. Maraming tanong ang sumagi sa aking isipan, ngunit ito'y nananatiling walang kasagutan. Ang dapat naming pagtuunan ngayon ay ang malagpasan ito at ang kanyang pagaling. Sa ospital, ipinaalam sa amin na ang aking asawa ay dumanas ng hemorrhagic stroke, kung saan ang kinaroroonan ng pagdurugo ay hindi posibleng operahan. Kaagad siyang binigyan ng lunas at maingat na sinubaybayan. Ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay naparalisa at naapektuhan ang kanyang pananalita. Ako ang naging pangunahing tagapag-alaga ng aking asawa at masakit sa loob kong makita siyang lubos na nakadepende sa akin. Gaya niya, ako ay nangangapa sa bagong sitwasyong aming kinakaharap at kakaharapin pa. Sa kabila ng pagkabalisang nagsisimulang gumapi sa akin, napagtanto ko ang tungkulin sa akin ay nasalin. Hindi ko dapat iukol ang isip ko sa tanong kung bakit o panghinaan kaya. Kailangan niya ako ngayon, higit kailanman. Ganito rin ang gagawin niya sakaling ako ang nasa kalagayan niya. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang pagsisikap sa kabila ng hirap, unti-unti na rin akong nakibahagi sa positibo niyang pananaw. Ipinagpatuloy niya ang therapy at dahil sa kanyang determinasyong gumaling, unti-unting nakikitaan ng pagbuti ang kanyang kalagayan. Kalaunan, naging malaya na siyang kumilos at hindi dependeng lubos sa akin. Sa paglipas ng mga araw na puno ng kaguluhan at pagkalito, hindi ko na namalayan ang sandali kung kailan nagsimulang matanggap ko ng buong puso ang mga pangyayari. Ang pagtanda ay bahagi ng buhay at ang buhay ay nasa iyong kamay, datnan man ito ng ulan at araw. Kapag maaaliwalas ang daan, tumuloy ka lang. Kung may nakaharang, huminto ka muna, saka ka humakbang. Sadyang ito ang pinagdaraanan namin ngayon. Hindi namin ginusto ang ganitong sitwasyon. Ngunit ang buhay ay hindi tungkol sa gusto lamang natin. Ang pagpapatuloy sa lakbaying hinaharap ang mahalaga at ang pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kayang baguhin ang susi. Ang pagtanggap sa realidad ng buhay ay siyang tumulong sa amin upang kami ay magpatuloy na harapin ang bukas. Dahil sa pagmamahal sa isa't isa, nakita naming kusa ang mga magaganda pang bagay na kaya naming gampanan. Sa kabila ng mapanghamong kapalaran. Hindi man naming matularang gawin ang dati, magsisikap kaming magpatuloy. Ayon sa aming kakayahan at mga bagay na matutugunan. Sa paglalakbay naming ito, lumilikha kami ng mga bagong alaala. Kahit pa isa-isang hakbang man lang. Walang dapat ikahiya
sa mumunting adhika. Mas mabuti na ito kesa wala kang ginagawa. Hindi nagtatapos ang buhay makaraan ng isang trahedya. Maaari itong makapanuklas ng mga karanasang walang katulad, kung may kasamang tiyaga at sensibilidad. Wakas.